Ikaw ang may problema kaya hindi lumalakas yung negosyo mo. Hindi ka tumatanggap ng criticism. Manahimik ka. Ito ang totoo. Well, wag ka Kung na. na-amnesia ka o nabago ka sa labas, o anong ginagawa mo? Yun ang problema mo. It is actually opportunity for you. Kasi, Sinungaling ka! Hayop ka! Tita, Na-amnesia ka ata. hindi ko na- Nakakain ka ng maraming Ano, bitsin. sir? Tanggapin mo lang, walang masama doon. Tuloy-tuloy lang, consistency lang. Dapat updated ka. Napakabilis magbago ng teknolohiya. Kung hindi ka mag-a-adapt, mamamatay ang negosyo. Marami ho kasi nagninegosyo, hindi ho nila alam kung sino ba talaga yung customer nila. Umubos ng milyones and yet walang customer na dumarating sa kanila. You have to work it out. 6 U's to elevate your sales and marketing. Sales is the lifeblood of business as well as marketing. Sa panahon po natin ngayon, kapag ka hindi ka pa naging successful na entrepreneur, kasalanan mo na. You know, way back, 15 years ago, na wala pang social media, ang hirap hong makipagsapalaran pagdating sa sales and marketing, lalo't lalo na sa mas malalaking kumpanya. Why? Sila lang ho yung entity or business na may capability na magbayad sa tri-media. Tri-media means print, radio, and TV. Advertising and marketing platform before. Now, meron po tayong tinatawag na social media na mas marami na ho tayong po pwedeng ma-reach ang negosyo natin and then at the same time makabenta ng mga produkto sa kanila. Ganun pa-advance yung teknolohiya ngayon na po pwede nating maging advantage. The first you, understanding your target market behavior. Ano ibig sabihin? Marami ho kasi nagninegosyo, hindi ho nila alam kung sino ba talaga yung customer nila. Yun ang problema sa maraming mag-uumpisang negosyante. Hindi ho lahat magiging customer mo. Meron po tayo dapat tinatawag na feasibility study at aaralin natin sino ba yung magiging customer natin sa negosyo, whether it be brick and mortar or may pwesto ka na negosyo or whether it be online. Meron po tayong tinatawag na market segmentation. There is this what we call market segment A, B, C, and D market. Madalas ho nating naririnig yan pero hindi ho natin nauunawaan. Pag sinabi hong target market A, sila ho yung possible na customer sa mga luxury items like mga mamahaling bag, jewelries, mga magagandang sasakyan, or mga business packages na mahal. Si target market B naman, sila ho yung mga professional, kadalasan mga doktor, engineer, abogado, or mga nasa mga middle class. Pwede rin po na mapunta sa target market A yung mga professional kung mayaman na mayaman ho sila. Pero kadalasan ho, pagka target market B ho, sila yung medyo nakakaangat-angat sa buhay. Si target market C, ito naman po yung mga masa, mga nagtatrabaho, mga pumapasok sa opisina, sila naman yung target market C. At target market D naman, sila yung wala ho talagang pera, pero market pa rin po sila. Ang tanong, kung magninegosyo ka, sino ba yung pipiliin mong customer sa kanila? Yung mayayaman, yung middle class, yung general public or masa, or yung mga nasa letter D market, yung medyo salat-salat sa buhay. So dapat ma-distinguish po natin yan kapag ka magbubukas tayo ng negosyo. Sino ba talaga? So that yung brand po ng negosyo ninyo is maiparehas nyo doon sa target market ninyo. For example, mga minimalist na mga design. Ginagamit ho yan sa mga luxury items. Simple lang ho yung mga logos nila na ginagamit. Why is that? Si Jollibee, hindi ganun yung format ng kanyang logo or branding. Kasi ang branding ho ni Jollibee is targeting the market B and C and D. Hindi ho yung mga nasa high class society. So magkaiba ho. Si Jollibee gumagamit ng color red. However naman si Chanel, si Louis Vuitton, Bulgari, si Rolex, mga minimalist yung mga lettering. Lettering lang, logo na. So magkakaiba ho. Yun yung feel ng mga luxury items. Dapat maintindihan natin sa branding pa lang ng negosyo kung sino ba yung gusto natin maging target market. Just to give you an example, si Starbucks, bakit ganun ang branding niya? Is actually targeting market A and B. Hindi niya ho market si letter C. Kaya kung mapapansin nyo, pagpasok nyo pa lang sa store, talagang nakasynchronize lahat, aligned. Harmonious lahat, yung color, yung design, yung interior, and all. So bakit ko kailangan intindihin yan, Sir Raymond? Simpleng ganito lang naman ako. You should understand that if magtatayo po kayo ng negosyo ngayon pa lang, you should think big, but start small. Dapat yung itatayo mong negosyo na iintindihan mo, scalable siya. So the first step would be understanding your target market. Sino ba ang gusto kong maging customer dito sa ganitong klase ng
negosyo. Malay mo, kahit simpleng sari-sari store ka lang, maging Pure Gold ka or maging convenience store ka balang araw. Hindi natin masabi buhay. Sino bang mag-aakala na si Angel's Burger lalaki? Way back 20 years, 30 years ago. Pero ngayon, ang laking kumpanya. Napakalaking negosyo. Bakit ganun yung feel ng store nila? Bakit rounded yung mga text nila, yung font na ginagamit nila? Kasi naintindihan nila sino target market nila, masa. Mabukod sa branding, kailangan maintindihan po natin yung price point. Kung ang target market mo is masa, dapat naintindihan mo na ang presyo mo is hanggang dito lang. Pag-aaralan mo muna yun bago ka magbukas ng negosyo. Kung magbubukas ako ng milk tea, is it suitable na more than 100 pesos ang milk tea ko? Pero ang target market ko masa. Kaya pa ba siya sa panahon natin ngayon or kakainin lang ako ng competitor ko? Saang location yung masa na po pwede kong ilagay itong tindahan ko? Kung magbebenta naman ako ng mga luxury item, mga jewelry, sino ang po pwede kong bentahan? Sino ang dapat kong puntahan ng mga grupo at organization? It is knowing your target market. So dapat ho nating maunawaan na kung magninegosyo ho tayo, dapat naiintindihan ho natin sino ba ang magiging customer ko dito. Kapag ka mga fitness, gym, for example, or salon, usually that is called community-based business. Pagka community-based, ang initialing target market mo dyan is yung nasa loob ng komunidad within 1 kilometer radius. Yun yung po pwede mong reach sa negosyo mo. Kasi marami ho niyan. Maraming salon, maraming fitness gym, maraming car wash, maraming kainan. For example, ang community mo, mas marami hong mga nasa squatters area or mga nasa mahirap na lugar. Hindi ka po pwedeng magtayo doon ng isang luxury brand. Hindi ka po puntahan or hindi ka po pwedeng magtayo ng gym doon na sosyal. Hindi ka po pwedeng magtayo doon ng restaurant na aircon. Hindi ka po puntahan. Dahil sa aircon pa lang, tataas na yung OPEX mo, kailangan mong magtaas ng presyo ng pagkain. Minsan ho kasi akala natin, kailangan aircon yung negosyo ko. And knowing your target market doon sa location mo, is hindi naman pala nila kaya yung price point na ganito. Kung magtataas ka ng operational expenses mo, hindi mo makakompensate. What will happen? Bound to fail yung negosyo mo. Ano pa yung behavior ng mga tao sa target market A and B? Kapag ka bibili po sila ng item, based lang dun sa urge nila or based sa ego nila. Kasi wala silang problema sa pambili. As long as masasatisfy mo sila, yung cravings nila, for example, sa pagkain, walang problema magbayad ng 5,000 yan sa isang dish. Kasi may pera naman yan eh. Sa mga masa naman is based on need. Kailangan ba nila? Kaya ako mabili yung mga sari-sari store. Kasi mas convenient silang bilhan kaysa lalabas pa sila ng lugar nila. Ito, katabi lang ng bahay nila eh. Kailangan ko ng sabon, makakabili ako ng sabon. Gusto ko ng chichira, makakabili ako sa kapitbahay, sa sari-sari store. Convenient po yung ino-offer. Convenient need. So dapat maintindihan natin ang behavior bago po kayo magbubukas ng negosyo. Aaralin nyo ho talaga yan. So that kung magtatayo ka ng physical store, naiintindihan mo na hindi ka magsasayang ng pera. Marami ho kasi umubos ng milyones sa negosyo nila and yet walang customer na dumarating sa kanila. Why? Hindi nila pinag-aralan na doon sa location nila, sino yung target market doon. So that tama po yung negosyong ilalagay nyo doon. Number 2 is unlearn. Ano ibig sabihin? Adapt, innovate, and adjust. Yung mga traditional na negosyante, sila po yung hindi masyadong nagmamarket sa social media, hindi masyadong nag-advertise, hindi nagbabayad ng Facebook ads. Yun ang naging tawag po sa kanila, traditional na mga negosyante. Sa mga traditional na negosyante ho, medyo may disadvantage po sa part po ninyo. Why? Napakabilis ho magbago ng teknolohiya. Dati ho, way back 15 years ago, ang platform ho before is media only. TV, radio, print ads, yan lang ang platform mo. Pero ngayon, nadodominate na ng social media. What does it mean? Kung hindi ka mag-a-adapt sa pinakabagong teknolohiya ng pagninegosyo, mamamatay ang negosyo mo. So bakit unlearn? Dapat lagi ho kayong may tenga para makinig, may mata para mag-observe, may pakiramdam para maramdaman ninyo ano ba yung dapat kong i-adapt sa negosyo ko. Yung mga natutunan natin before, yung mga dati ng pamamaraan ng pagninegosyo, maaaring aplikable pero hindi na siya kasing effective ng kagaya ng dati. At 1 month, 2 months from now, may panibago na namang sistema. So kailangan mo laging mag-unlearn para mag-learn ng new things. Ang negosyo ho, wala hong katapusan na pag-aaral. Wala hong iniba sa pagiging doktor. Na maya't maya may panibagong advanced technology na makakatulong makapagsalba ng buhay ng tao sa medical. Sa negosyo, maya't maya may panibagong sistema paano mas mapapadali yung pagninegosyo ng entrepreneur. Kailangan lagi ka nag-aaral. At para matuto ka ng matuto, dapat lagi kang may tenga, lagi kang may mata, lagi kang may pakiram na dapat nag-o-observe ka. Dapat updated ka. Kung outdated ka na entrepreneur, hindi ka makakasabay sa pagbabago ng teknolohiya. Advantage po natin ngayon. Dito sa Pilipinas, naging multi-millionaire, naging billionaire dahil lang sa social media.
So you always have to unlearn yourself for you to discover and learn new things. Hindi sir, effective na, kumikita na kami. Yes, sa process ng negosyo, sa production, sa operation, yes. Probably hindi ganun kabilis magbago. Pero sa marketing and sales, mabilis ho magbago. Kailangan mag-adapt ka. Yun ang nature ng business. Sabihin ko na ho sa inyo, the future of business, if you want to become successful, you should be an influencer. Kailangan content creator po kayo. Why is that? Meron po ngayon yung tinatawag natin na meta. Sooner or later, nasa malapit na panahon na mabubuhay tayo in a virtual community. Madali mo nang ma-access kahit yung mga nasa US, nasa Canada, nasa Dubai, because po pwede mo silang instantly puntahan, mag-meeting kayo virtually. Kung lagi ka lang nag-o-observe na ganon at hindi mo inaaral ngayon pa lang, mahuhuli ka mapag-iiwanan ka. So ibig sabihin Sir Raymond, may capacity na magnegosyo balang araw na virtual product. Yes, pwede na maging paninda yan. Na balang araw, magiging legit yan. Sobrang advanced na po ng technology ngayon. Ibig sabihin, you have to adapt, you have to innovate. May technology ngayon, gamitin mo yan. Next unique selling proposition. Hindi po pwedeng bandwagon ka lagi. Pwede yan at first. Nakita mo may multi shop, ginaya mo para lang ma-experience magnegosyo. Yes, okay yan. But what is actually your unique selling proposition? Kung gagaya ka ng negosyo, you make sure na mas gagalingan mo, mas huhusayan mo, mas i-improve mo. Marami kasi kumopya lang tapos wala lang. Nakita nila uso yung ganito, kinopya nila, wala lang. Gagawa ako mas mura. Sa kanya 100 pesos, maglalabas ako 80 pesos. Eto na kayo, may naglabas 60 pesos. May naglabas 50 pesos. Paano na kayo ngayon? Milky before, 120, 130, naging 80 pesos, naging 60 pesos ngayon, 20 pesos na lang. So yun po yung nagiging cost ng price war kapag ka walang innovation. Ang nakikita laging solusyon, babaan ng presyo. Yan po ang mentality ng karaniwan na negosyante. Hindi ho sa presyo. Marami hong elemento ang negosyo na po pwede kang doon ka mag-adjust. Yun ang i-apply mo. So dapat may uniqueness. Something that would set you apart to your competitors. Gusto mo mairaos lang lagi yung negosyo Kumita ka lang, maayos ka na Hindi ho ganun ang pagninegosyo. Kagaya ng sinabi ko sa inyo kanina, if magninegosyo po kayo, you make sure that it is scalable. And one of the factors for you to become a scalable entity or a scalable business, you have to be unique. Kailangan may kakaiba sa'yo. Yung mahirap kang gayahin, mahirap kang kopyahin. It's okay namang gaya ka, pero you make sure na may kakaiba sa'yo, na meron kang brand, merong matatandaan sa'yo, may tumatagos, may bumabaon sa isip ng tao na ito itong brand na to. What is your unique selling proposition? What makes your products different from other products? The price point, probably the serving, probably the operations. Just be creative. Next undervalued perspective. Ibig sabihin yan, dapat lagi ang tingin ng mga customer mo sa tinitinda mong produkto o inaalok mong serbisyo is sobrang mura. Kumbaga meron kang high perceived value. Example, sa sneakerhead scene, sa yung mga nagbebenta ho ng mga Jordans, kapag ka may release ang Jordan na shoe, 25,000, 30,000, napakamura ho. Magkano lang cost nila dun? Probably 2,000, 3,000, 4,000, pero binibenta ho nila ng 30,000. Sa day 1 pa lang ng release ay nagkakaubusan na. Kasi tumaas na po yung value ng mga ganong klase ng sapatos. Why? Kinokolekta sila ng tao. Tinatabi sila. Ang sapatos ho ngayon, it's really sad to say na yung mga Jordan na yan, yung mga limited edition na yan, binibili ho yung sapatos hindi na para gamitin. Ginagawa na hong fan display. Bakit ganon? Bakit siya nabibili na sobrang mahal? And nare-resell ng mas mahal. Napanood ko nga one time yung Jordan 4 yata yan, Manila. Ang SRP is 9,995. Ang bentahan ho ngayon is 2 milyon isang pair. Ganon ho sa sneakerhead scene. Anong ibig sabihin nun? Sumobrang taas ng perceived value niya dahil sa limited edition. Dahil sa wala ka nang mabibili, wala nang hindi na mag-create ng ganon. So ano yung ginagawa ni Nike? Anong klaseng marketing yan? May scarcity, mauubos. Limited edition, 150 pairs only released in the world. Hindi na tayo gagawa ng ulit na ganyan. So ang naperperceive ng tao, balang araw tataas ang value nito. Mas mamahal to. And true enough, ganon nga yung nangyayari because of the marketing. Paano ba nakakapag-come up ng value yung mga tao when it comes to that? Yung tao na ho ang nag-hype. Ibig sabihin, kung magbebenta ho tayo ng produkto, hahanap ho tayo ng produkto na mura lang po natin mabibili pero ang tingin ng tao mahal. Example, jewelries, Lucky Charms, luxury bags, mga items na ganyan. Marami hong kumita dyan. Or kaya po pwede ka namang gumawa ng handcraft mo na mura lang ang cost mo sa
nagagawa, pero ang binabayaran dun is actually the art kung paano mo siya ginagawa. So magandang item ho, yung pagtutubuan ho natin ng 10 folds, pero feeling nila nakamura pa rin sila. May mga item ho na ganun, na kahit feeling mo mahal mo siya nabenta, pero ang tingin ng tao mura pa rin. Mataas ang perceived value. Upper class market, that's the 5th U. Ibig sabihin, kung makakagawa ho kayo ng produkto na ang tatargetin po ninyo A and B market, mas maganda ho. Why? Unang-una, mas konti ang competitor. Sa masa ho kasi madaling isipin madami ho nakakagawa. Sir, paano ako gagawa ng ganun? Kainan yung negosyo ko. Mag-offer ka ng business package na po pwede mong maipa-franchise. Ang magiging target market mo na si A and B kasi sila yung po pwedeng magnegosyo. Sila yung po pwedeng bumili ng sistema mo. Gumawa ka ng reseller distributorship package. Sell wholesale. Because upper class market pays more. Do not settle na kumikita lang kayo ng 1,000, 2,000 daily. Because again and again, mag-isip kayo, paano ko gagawing scalable itong negosyo ko? Paano ko makakatulong sa ibang tao na itong negosyo ko na to po pwede nila maging negosyo, kumikita rin sila. The best selling commodity is business. Kasi bakit? Po konti lang ho ang marunong magnegosyo. Marami walang idea. Yun yung iisipin ninyo. Scalability if you want to become a millionaire or billionaire. Marami hong yumaman dyan. Kailangan scalable yung negosyo po ninyo. Target upper class. Create a package, create a product, create a services for them. Kasi sila yung may capability magbigay sa'yo ng malaking bulto ng pera. Sila yung may buying power. Maraming realization talaga. So, ang kailangan ko pala, education about business. Utilize customers' feedback or review. That's the final letter U. Kapag ka nagbenta ka ng pagkain, nag-render ka ng services, tanungin mo yung customer, kamusta ang produkto po namin? You have to build your credibility because ang struggle ng mga startup entrepreneur, customers do not trust to them. Yun ang problema ng mga startup. Yun ang problema mo. So kapag ka nakakuha ka ng customer, hingan mo kagad ng feedback. Kung pangit yung feedback na makukuha mo, accept it and then tignan mo kung anong po pwede mong gawin sa produkto mo or sa serbisyo mo. Ang bad feedback, yan ang pinakamalaking maitutulong sa inyo. Kasi makakapag-adjust ka eh. It is actually opportunity for you. Baka kailangan mo rin mag-adjust. Tingnan din kung ano magiging feedback nila. Baka naman ikaw ang may problema kaya hindi lumalakas yung negosyo mo. Hindi ka tumatanggap ng criticism. Ang kritisismo ho sa negosyo makakatulong ho sa pagpapalago ng negosyo mo. Tanggapin mo lang, walang masama doon. Tapos tignan mo, observe ka, maging active ka, maging proactive ka sa pagde-develop ng produkto mo. Utilize customers' feedback. Pag may magandang review, i-post nyo kagad. Sir, wala naman nagla-like ng post namin sa page. Okay lang yan sa ngayon. Tuloy-tuloy lang, consistency lang. Tandaan nyo, nothing beats a satisfied customer. Meron ho kasing mga negosyante na tuwing may bibili sa kanila ng produkto, para bagang naisahan nila yung customer. Ganun yung pakiramdam. Pero kung ikaw, yung hindi ka papayag na pag ito lumabas sa store namin or pinaship ko na to or pinadala ko na to, hindi ka papayag na hindi siya satisfied. Dapat ganun ka lagi. 100% dapat lagi. At mag-a-accumulate yan. Ako, I still believe that word of mouth advertising is still effective. Na pag na-receive nila yung pagkain, uy, umorder ka sa ganito, nag-order ako sa Grab or sa Foodpanda. Grabe, ang sarap ng pagkain nila. Try mo, order ka rin. Naniniwala ako, effective pa rin yun hanggang ngayon. And you have to work it out.